Isa talaga ang sa mga inaabangan ng mga NBA fans o mga kapwa teams ng NBA ang trade deadline. Ito ang mga move ng mga GM ng bawat team na crucial. Crucial in the sense kung sakto ba ang mga move na kanilang gagawin para sa ikabubuti sa kanilang organisasyon na nire-representahan. Bagaman sa mga move ring ito, kalimitan ay ang mga fans ng bawat kupunan ay nagagalit o nagiging masaya sa mga trades na ito. Halina't pag-usapan natin ang mga teams na naging highlight o nagkaroon ng mga movements sa trade ng kanilang mga players. Pagpasok pa lang ng February ay agad nang kumilos ang mga bawat kupunan ng NBA para mapunan ang mga kailangan pyesa ng kani-kanilang team. Umpisa natin sa February 1 nang i-trade ng Clippers si Mumamba at PJ Tucker sa Jazz. Kapalit naman si Drew Banks at Patty Mills. Di lang yan, dahil makukuha rin ng Jazz ang 2030 second round pick and with cash consideration pa. Sa trade na ito, hindi naman lugi ang bawat kupunan, lalong-lalo na sa Clippers na may naidagdag sa kanilang depth na veteran guard kagaya ni Patty Mills na kayang mapaspread ang depensa ng kalaban. Pangalawa sa ating listahan ay ang nagbigay ng matinding ingay sa anumang larangan ng sports. Ito ay ang Luka Doncic at Anthony Davis trade. Ito ay naganap noong February 2 nang inanunsyo ni Shams Charania ng ESPN ang blockbuster trade na ito na siya rin gumulat sa buong mundo, mapa Lakers or Mavs fans man. Sa trade na ito, ang Lakers ay na-receive sina Luka Doncic, Maxi Kleber at Markieff Morris galing Dallas at kapalitan sina Anthony Davis, Max Christie at ang 2029 first round pick. Napasama rin sa trade na ito ang Utah Jazz kung saan napunta sa kanila ang Laker guard na si Jalen Hood-Schifino, 2025 second round pick at 2025 second round pick via Clippers. Marami ang nalungkot ng mga fans sa bawat kupunan sa trade na ito. Kung may mga nalungkot, may mga fans namang sobrang nagalit sa biglaang pangyayari. Isa na rito ay ang mga fans ni Luka Doncic na sobra ang galit kung bakit si Luka pa ni-trade. Ika nga ng fans ay binuhat ni Luka ang Dallas last seasons papuntang NBA Finals. Bagaman marami ang nalungkot at nagalit sa move na ito, paano pa kaya sa mga players na na-involved sa trade? Iba talaga pag ang GM na ang kumilos para sa kapakanan ng kanilang team. Dahil di mo alam bilang player, ngayong araw nasa team ka pa, pero pagkabukas ng umaga ay napalipat ka na. Para sa inyo, ito ba ay good trade or bad trade? Sino sa dalawang team ang masasabi niyong good trade at sino naman ang bad trade? Alam naman natin kung what it brings to the table kapag Luka Doncic ng pangalan ang pinag-uusapan. IQ na mala LBJ at scoring na mala Kobe Bryant. Sa tingin ko, magbi-benefit ang Lakers sa pag-acquire ni Doncic. Alam naman natin na konti na lang ang panahon ni LeBron James sa liga. Kaya sakto rin ito dahil may papalit ng bagong muka na magdadala para sa Lakers. Sa Dallas naman, di rin naman sila lugi sa pag-acquire nila ni Davis at Christie. Depende na lang rin kung paano sila utilize ng coach. Pero alam naman natin na si Jason Kidd ay isang tactician na coach at masasabi nating magagamit talaga si Davis at Christie ng maayos. Sumunod naman sa listahan ay ang Zach LaVine at DeRozan reunion sa Kings. Sa trade na ito, ang Spurs ay na-receive sina De'Aaron Fox from Kings at si Jaden McClough from Wolves. Ang Kings naman na-receive sina Zach LaVine from Bulls, 2025 first round pick via Hornets, 2027 first round pick via Spurs, 2031 first round pick via Wolves, 2025 second pick via Bulls, 2028 second round pick via Nuggets at 2028 second round pick via Bulls. In this case, masasabi natin naka-jackpot ang Spurs pag-acquire nila ni Fox dahil alam naman natin na papasok pa ito sa kanyang prime years. At saka with Chris Paul na tumatanda na, for sure magandang mentor ito kay Fox, lalo nang may alien silang kasama na si Wemby. Siguradong exciting ito para sa mga fans ng San Antonio. For the Kings, masasabi natin good trade din ito dahil alam natin kung ano ang may ibibigay ni LaVine para sa kanyang kupunan na may Sabonis at DeRozan pang kasama. Nagdagdag ingay rin ang Mavs nang ma-acquire nila si Caleb Martin from Sixers.
Kapalit sina Quentin Grimes at ang 2025 second round pick. Panigurado dagdag depth ito para sa Mavericks, na masasabi nating on the move talaga ang kanilang general manager para sa future ng Dallas. Sumunod sa listahan ay opisyal nang na-trade si Chris Middleton sa Bucks kapalit ang small forward na si Kyle Kuzma sa Wizards. Sa trade na ito, napasama rin ng Wizards sina Patrick Baldwin Jr. at ang 2025 second round pick. Sa Wizards naman, na-receive nila sina Chris Middleton, AJ Johnson at ang 2028 first round pick swap. For sure, good trade ito para sa Bucks dahil si Kuzma ay bata pa lang at papasok pa rin sa kanyang prime years. Good thing ito dahil may third option ang Bucks sa scoring, aside sa kanila ni Lillard at ni Antetokounmpo. May pahabol rin naman ang Kings ngayong trade deadline nang ma-acquire nila si Jonas Valanciunas kapalit sina Sidi Kisoko at ang 2 second round picks. Paniguradong maganda ito para sa lineup ng Kings na may Sabonis para sa power forward position at may center na Valanciunas. Panghuli sa ating listahan ay ang nagtrending na player bago pa man naganap ang Luka Davis trade. Walang iba kundi si Jimmy Butler. Ayon sa report ni Shams Charania ng ESPN, the Heat is sending Jimmy Butler to the Warriors kapalit sina Andrew Wiggins, Dennis Schroeder, Kyle Anderson at ang projected first round pick. Siniguradong ma-acquire ng Warriors si Butler dahil nalaman natin na nung inalok ng Warriors ang Sun para kay Kevin Durant ay nagbigay ito ng pahayag na ayaw na niyang makipag-reunion sa kanyang former team. Sa trade na ito, marami ang nabuhayang mga fans ng Warriors dahil alam natin na tagilid talaga ang Warriors ngayon sa standing dahil walang second star option na makakatulong kay Stephen Curry. Sa trade na naganap, for sure marami pa ang mga teams na hahabol bago matapos ang trade deadline. Sa palagay nyo, how will this trade will make change the landscape of the NBA? For now, hanggang dito muna tayo. Sa uli, in NBA, business is always a business.